Kunti lang tayo. Magandang hapon sa inyong lahat na narito ngayon. Nais ko po sanang ipaalam sa ating mga kababayan sa Leyte, Samar, Cebu, Bohol at Kabisayaan na kayo po ang aking naging inspirasyon at nagbigay sa akin ng lakas upang muling magwagi. Nung nangyari po yung kalamidad sa Visayas area, ako po ay nangutang ng pera para po makatulong, makapagpadala ng mga relief goods sa aking mga naghihirap na mga kababayan doon. Ito po ay sa kadahilan ng inahabla po ako ng BIR ng 2.2 billion pesos tax case na wala pong basihan. At ang aking pera sa bangko ay ginarnish ng BIR. Alam niyo po, 2.2 billion is more than sa mahigit pa sa mas malaki pa doon sa asset and liability ko. So, ang aking pera sa bangko ay ginarnish ng BIR. Hindi ako makapag-withdraw ni isang sentimo sa sarili ko pong pera. Hindi ko po magamit para man lang makatulong, lalong-lalo na sa mga biktima ng kalamidad. Kaya po ako ay umutang ng pera para po makatulong. Ang pera kong ginarnish ng BIR, ang pera ko po na ginarnish ng BIR ay hindi po nakaw. At hindi po ito PDAP o DAP. Ito po ay galing sa lahat ng suntok ko. Bugbog, pawis, at dugo na tiniis ko po sa itaas ng ring. Inutusan ko po ang aking mga abogado na gawin ang lahat ng kanilang makakaya ayon sa batas upang malift itong garnishment ng BIR at nang makatulong naman po ako sa aking mga kababayan. At upang may pangtustos naman po ako sa aking pamilya at pasahod po sa aking mga nasasakupan. Also, the BIR claims I earned more than what I actually did without any evidence to back it up. They ignore factual information given by Top Rank and HBO and insisted I have earned more. My lawyers have given them all the information that they want and they still refuse to believe. I really don't know why I am being singled out. Ako po ay nakikiusap sa BIR na alisin na po ang garnishment sa aking mga bank accounts and properties dahil hindi ko naman po tatalikuran ang aking responsibilidad bilang isang mamamayan kung may pagkukulang sa ating pamahalaan. Sana po ay kalimutan muna natin ang politika at magtulungan tayong lahat, no? Yan ang problema dito sa ating bansa. Kahit na walang eleksyon, puro politika ang nasa isipan. Pag gano'n ang isang leader, puro politika ang iniisip, alam nyo na masama ang intensyon nila. Kailangan maging honest tayo para sa mga taong bayan. Sana po ay kalimutan muna natin ang politika at magtulungan tayong lahat para maibsan ang paghihirap ng ating mga kababayan. Muli, marami pong salamat sa lahat ng nagdasal at sumuporta sa akin. Ako po ay talagang nakikiusap, nagpapakumbaba sa ating BIR. Siyempre sa ating pamahalaan na wag naman akong i-single out o personalin dahil hindi naman ako magnanakaw. At ako ang tao na ayaw ko sa mga taong magnanakaw. Yan po ang masigurado ko. Marami pong salamat sa inyong lahat. Palapakan po natin ating Congressman Manny Pacquiao. Now, we move on to our press conference. But before that, may I allow to read our guidelines for today's press conference. Please state your name and outlet. Focus your questions on what Congressman Manny Pacquiao said on his statement a while ago. Then one question and one follow-up only. Thank you. So we're gonna start our first question. Tulay Alves. Sir, ano po yung nakikita niyong dahilan kung bakit po sa pakiramdam niyo sinisingle out po kayo ng BIR?
Hindi ko po alam eh. Hindi ko malubos maisip kung bakit ganito ang pangyayari. Hindi naman ako nagtatago, hindi naman ako umiiwas. Inaayos naman natin. Ang problema lang hanap sila ng papel na nagbayad ako ng tax sa Amerika, binigyan namin sila. Gusto nila ng yung original copy. Ano magagawa namin? Humingi kami sa BIR. Ang BIR hindi nagbibigay ng original copy. Hindi sila, paano magagawa? Hindi nila i-honor yung kopya namin na galing sa IRS na nagbayad kami. Talaga hindi magre-record dito dahil hindi nila i-honor yung papel na ibinigay namin sa kanila. Kaya nagkaganon-ganon, nagkakabulbol. Bakit po sa tingin nyo, sabi nyo po, kalimutan na muna yung politika. Ano pong ibig nyo sabihin doon? May nakikita po kayong political motivation dito? Wala naman sigurong dahilan siguro, no? Tayong mga tao, alam naman siguro natin, hindi natin kailangan pang pag-isipan ng mabuti para isipin kung ano pang ibang dahilan. Anyway, sa akin is ayusin natin lahat na yung talagang ang hinahabol natin, paparusahan natin yung talagang mga may tinatago. Tayo wala tayong tinatago. Sir, last na po. Did you experience irregularities o sa tingin niyo po ba malinis, may mga irregularities po ba sa BIR? Sa tingin niyo po ba? Hindi ako magja-judge, no? Kasi hindi ako magja-judge na ang BIR o ano dyan. Basta sa akin lang is yung personal ko is nakikiusap po ako na alisin nyo na yung garnishment. Kasi hindi naman ako makagalaw. Ano bang ibang hanap buhay ko? Okay. Hindi naman ako kumbaga magnanakaw na may ibang source ako. Kundi yan lang boxing. So yung maapektuhan din yung ibang business namin na yung mga trabahante namin mahirapan sila magsweldo. So yun kumbaga ibang klase. Salamat. Thank you so much, Lay. And we'll move on to next questions. Frank, Philip, and then Sunny, in order. Okay. Thank you. Mayong hapon, Congressman. Nabanggit mo kanina na ikaw ay kinasuhan ng BIR ng 2.2 billion na tax case. Sa palagay mo kaya, Congressman, saan nila nakuha yung mga information para ikaw ipila ng kaso ng 2.2 billion na tax case? Alam mo, may nag-i-info sa kanila pero puro hearsay lang ba? Walang mga ebidensya na, ayan, totoo yan. Puro mga sabi-sabi lang. Hindi ko na siguro banggitin sino yung pangalan ng tao na yun. Pero, hindi naman ako galit sa kanya. Bahala na ang Panginoon. Ang Panginoon naman, I have no right to judge people, but we have God to judge. Okay, follow-up question. Magpapakilala mo na ako, di lang nandinig Si Frankie Boy sa DXGS. Ang pangalawang question ko, magkaiba kasi kayo ng partido ng presidente. Hindi kaya dahil nalaman nila na you are about to run in the higher position aside from being a congressman, hindi kaya ito isa sa mga reason kung bakit ginigipit ka ngayon ng administrasyon? It is a matter of demolition, I'm not thinking about that na porket ako. Actually, yung mga programa ng ating Pangulo, sinusuportahan natin. At sinusuportahan natin yung basta maganda yung mga programa nakatulong. At napapasalamat tayo sa Pangulo yung mga ibang mga programa niya, yung mga programa niya nakarating dito ay nakakatulong din sa ating mga kababayan. No, hindi ko iniisip na partido. Kaya nga kalimutan natin yung politika. Ang pagserbisyo is magkaisa tayo. Kasi sabi ko nga, in unity and purity, there is a victory. Okay. Okay, Philip. Philip Nicart po sa DXCP, Kong.
Alam ho ninyo, dito sa mga garnishment cases, merong itong kapangyarihan, ang BIR, kung ano ang kanilang magiging desisyon, especially so to a special person who give honor to the country. Nagbibigay nga sila ng mga amnesty, nagbibigay sila ng mga paluwag o mga masasabi nating hindi na pananagutin ang mga dapat panagutin ng isang tao dahil nga merong nagawang kabutihan. Now, in your case, kayo ay nagbigay ng honor sa bansa. So, I think that garnishment case, I think BIR lamang ang makakagawa nito. But anyway, in your case, dahil congressman kayo, pwede ang Kongreso nagagawa ng isang resolution para itong kaso na ito ay hindi na ituloy o hindi na bigyan ng halaga dahil nga sa honor na binigay ninyo. Case-to-case basis. Okay, but in your case, kayo ay nagdala ng honor sa bansang Pilipinas. So that's why I think Congress can involve itself dito sa ganitong mga klaseng usapin dahil unang-una, nagbigay kayo ng karangalan pero ang kapalit, kayo naman ang pinahihirapan. So I think, hindi ba ho ninyo pwedeng sabihin o hilingin sa Kongreso na at least kayo naman ngayon ang tulungan sa pamamagitan nitong panggigipit na ginagawa ng BIR? Sa akin, mintra habang wala pa tayong batas para dyan, yun nga, para sa akin, kung may obligasyon tayong lahat sa gobyerno, harapin natin. Yan naman hindi naman ako nagtatago, hindi naman ako umiiwas. Talagang alam nila yung mga ginagawa nila. Alam nila yung ginagawa nila. Hindi nga ako, bago nag-garnish, hindi nga ako naka-receive ng isang warning o sulat galing sa BIR. Di ba ninyo pwedeng gawin ito na magpalabas na isang resolution ng Kongreso? Pwede, pag-aralan natin yan. Yeah. Pero sa ngayon, kasi actually, matagal na ito Medyo, pa itong garnishment na ito. Hindi lang ako kumikibo kasi, siyempre, inaayos natin. Itong time na to kailangan natin, gusto kong tumulong doon sa Tacloban. Tapos, after ng fight ko, yung naglabas sila ng garnishment, yung ibang mga account ko na hindi nila nag-garnish, pag after ng fight ko, naglabas ulit sila doon nag-issue sila ng garnishment. So, I love them. Alam ho ninyo kung Yeah. ito follow-up na lamang po. Alam natin na ang Kongreso ang lehislatura o nagpapalabas ng mga batas. Sa pamamagitan ng resolution, pwedeng baliktarin ng Kongreso kung ano man ang magiging desisyon as far as that garnishment case na na-file sa inyo na wala namang basihan. Now, marami pong dahilan na bakit bibigyan talaga ng pansin ito ng ating gobyerno dahil nga sa ibang klase ang ibinigay ninyong karangalan para sa ating bansa. Siguro po ang gagawin ko ay kausapin ko yung hilingin ko doon sa mga kasama kong mambabatas sa Kongreso na tulungan nila ako na maiayos itong ganitong mga sitwasyon. Resolution lang po. Na makagawa tayo ng resolution at batas talaga na magprotekta doon sa mga tao na nagbibigay din ng karangalan sa atin, no? Wala pa kasi tayong batas na ganon. Especially yung mga OFW, may batas na tayo doon na wala silang babayaran taxes dito sa Pilipinas pag sila. So, ngayon, pag-aralan natin mabuti yan. At, Ulitin ko kung special case itong sa inyo. pag-aralan natin mabuti at gagawa tayo ng resolution. Thank you, Philip. Please, yung rules po natin, one question and follow-up. Merong marami pang magtatanong. Next to Philip, we have Sunny Sombrero, Mario Basilio, and June Castro. Magandang hapon, Congressman. Gusto lang natin linawin at maipaabot sa mga kababayan natin sa Visayas. Dahil napakataas talaga yung expectation considering doon sa interview natin matapos mapanalo yung laban. Umaasa sila na darating sana tayo ngayong araw o kahapon man lang. Pero dahil ito pala ang mga dahilan,
pwede mo bang sabihin ngayon para marinig ng lahat, nandito lahat ng mga national media natin, marinig sa Visayas na yan pala ang dahilan kaya hindi kaagad nakapunta ang congressman doon dahil nga, sabi nga sa opening statement, nangungutang na nga ang congressman natin dahil pinipress nila yung ano. Huwag po kayong mag-alala dyan sa Tacloban. Darating at darating ako dyan. Kahit na mangutang ulit ako para may madala ko dyan sa inyo na pangtulong sa inyo. At saka naghahanda pa kami, ano pa kami ng iriripak pa namin yung mga bigas na dadalhin namin at yung mga sardinas. Anyway, ako ay dinadasal ko na lang sa Panginoon ang lahat. Thank you. Okay, Mario, and then followed by June Castro and... Maganda nga po, Congressman. Kung ating matatandaan, nitong nagdaang ilang nakaraang taon, kinasuhan po kayo nagkaroon po kayo rather ng problema sa BIR locally. Wala po bang kaugnayan yung problema na yon sa garnishment mo ngayon? Yung problema ko po dito, hindi ko po nga i-announce kasi ayaw ko yung magyabang ba. Yung kaso po dito sa region, na-dismiss na po yon. Na-dismiss pero hindi ko nga ina-announce. Dismiss na po yun pero hindi ko ipinagmamayabang na-dismiss yung case. So, ang akin lang is inaayos ko talaga ako ay sumusunod sa ating batas na talagang may obligasyon tayo gagawin natin. Pero hindi ako tumatalikod. Kumbaga, inaayos natin ang lahat. Okay, maraming salamat. Thank you. Okay, June, followed by John Paul and Achilles Sonyo of Inquirer. Okay, magandang hapon, Congressman, and congratulations ulit doon sa pagkapanalo niyo po doon sa Macau. Congressman, aside ba doon sa garnishment ba, wala ba silang in-issue? Baka meron naman silang i-issue ng mga attachment doon sa properties mo? Actually, kasama yung mga properties ko, hindi natin magagalaw. Pero hopefully maayos din itong lahat. No? Mapag-usapan lang. Thank you, John. Congressman, sa nakita namin ngayon for how many years, parang ibang congressman nakita namin ngayon, saan ka kumukuha ng tibay ng loob sa mga nangyayaring itong sigalot sa buhay mo ngayon? May kasabihan nga tayo, each day has its own troubles and problems. Kailangan wag tayong maging affected of that, no? Hayaan natin, lilipas na yan, mga trials sa buhay natin yan. Thank you, thank you. John Paul, but before Achilles, we have Ray Remehio. Raise your hand. Magandang hapon, Congressman, lalo sa mga kasama natin sa media. Congressman, congratulations pala na ibalik niyo ulit yung karangalan para sa Pilipinas. Ang tanong ko, Congressman, alam ho namin, hindi lang ho katulad kami na bilang ikaw inspirasyon namin na sikat na buksiguro, kundi isang leader sa lugar natin, sa SOC Sergeant. Nasasaktan din kami sa nangyayari sa inyo ngayon. Sumisipatiya kami ngayon sa nangyayaring ginagawa na pagigipit ng gobyerno. Palagay mo ba, gusto ko lang reaction, Congressman, ang nangyayari ba ngayon, hindi ba to part ng gobyerno para lisin ang totoong issue? Katulad sa nangyayari, in fact, mayroon ng international community comment na talagang mabagal at failure yung response ng gobyerno sa pagbibigay ng tulong sa mga kasamahan o sa ating mga kababayan sa Visayas. Yun ba masabi-sabi mong parang diversionary para matabunan yung issue sa gobyerno? Una-una, hindi ko muna sagutin lahat buong issue dahil it's beyond the issue ganitong sa garnishment ko. I don't want to judge, no. Basta sa akin is magtulungan tayo. Kung anong problema ko ngayon, nakikiusap lang ako sa kanila na wag naman nila akong ipitin dahil hindi ko iniisip yung politika na yan basta ako nagsiservisyo.
Pag may election, takbo ako, magpapili ako. After that, kung matalo ako, manalo ako, then that's good. Kung manalo ako, that's good. Makapagserbisyo ako. Kung hindi ako piliin ng tao, di wala na sa isip ko yung politika. Hindi ako yung kailangan kong iluklok yung sarili ko dyan para magnakaw ako sa kaban ng gobyerno. No. Kung piliin ako ng tao, magserbisyo ako. Pag hindi ako piliin, mas mabuti pang hindi ako piliin ng tao. Kaya hindi na ako yung responsibilidad ko, hindi na masyadong maano. No? At hindi pa masyadong magastos. Thank you so much, John Paul. John Paul. Okay, we have Ray Remeo, then Achilles Sonio, and one from LA, boy. Achilles, Good next. afternoon, Congressman Ray Remeo, kolumnista ng Periodiko Banat. Congressman, parang walang kaibahan yung nangyayari sa iyo sa nangyayari sa mga kay Ramon Revilla. Lahat ng pangalan na lumabas na magiging presidente ng Pilipinas ay tinitira ng administrasyon. Ito ba ang dahilan? Sagapin ba natin na political harassment ito dahil nababasa na natin ngayon sa mga pahayagan na si Congressman Manny Pacquiao ay tatakbo ng presidente ng Pilipinas. Di ba ito dahilan? Mahihilo naman tayo dyan. Alam mo, wala sa isip natin yan, no? Yung mga ganyang bagay. Ang isip natin ngayon is yung paano tayo makatulong. Alam mo, totally wala sa isip ko yung politika ngayon. Ako, nasa isip ko is kung bilang congressman, makatulong ako sa aking mga kababayan at hindi lang sa Sarangani Province kundi sa buong Pilipinas, mga kababayan natin. Kahit na personal na pera ko pa ang magastos dyan. Follow up. Wala bang sabihin nating lapses sa accountant mo sa negosyo o sa pera mo? Dahil di ba may mga accounting firm na nagano yan? Sa negosyo ko wala namang problema, no? Wala namang problema. Yung namang problema doon sa national sa BIR is yung inexplain ko kanina na may mga copy ako na nagbayad ako. Do you think makapalik pa ako ng Amerika kaya kung hindi ako magbayad ng tax sa Amerika? Okay, thank you, Congressman. Thank you, Ray. Achilles, sir. Achilles Sonio. Okay, sir, you can use the microphone para maano pa tayo. Nasa kabilang linya. Followed by Wenzel from LA and Congressman, medyo nauli ako ng konti. I would like to know, how do you feel about it? Pagkatapos ng laban mo, binigyan mo ng kasiyahan yung bansa natin, yung mga kababayan natin na sinalanta ng bagyo. Then, here comes the freeze order from the Court of Tax Appeals. How do you feel about it? Gusto naming malaman kasi kami medyo apektado ng nasasaktan kami sa kabila ng mga ginawa mo. Ganito yung nangyayari. Ako talaga, kung isipin mo yung problema, maapektuhan ka talagang makakano. Pero hindi ko iniisip yan. May abogado naman ako at kumbaga sa maayos din yan, no? Maayos din yan at God will make a way. And that's I believe. All your commercial endorsements, including your fight contracts, were all covered by, legal contracts. So, walang may tatago sa BIR. Pero sa kabila niyan, bakit medyo iniipit ng BIR yung ating congressman dito sa Sarangani? What do you think is the real reason? Is it politically motivated? Yun nga, doon sa message ko, pabigyan kita ng kopya yung message ko kanina. Hindi yung nag-message ako kanina, yung may message ako. Bren, bigyan mo ng kopya, pabigyan ko ng kopya. May explanation ko doon na nagbigay kami ng, sa Amerika kasi, pag nagbayad ka ng tax, ang IRS magbibigay sa'yo ng kopya. So yung kopyang ibibigay mo rin dito sa Pilipinas para certified na nagbayad ka ng sa Amerika. Ang problema doon, yung ibibigay mo rito ayaw tanggapin dahil gusto nila yung original. Ang IRS hindi man nagbibigay ng original. Kopya naman lang talaga ang binibigay. So anong magagawa natin? Hindi lang tanggapin, hindi rin kami makakuha ng original. Saan ako lulugar? Last Congressman, so sa ganyang dilema,
Anong iniisip na solusyon ng, nag-uusap na ba kayo ng legal counsel? Ano yung legal course nila? Para, kasi sa US kasi hindi uso yung falsification of documents at madaling madididik doon kasi high-tech sila. Dito lang sa atin, kailangan na i-authenticate yung mga documents na kahit nagaling sa ating mga government agencies. So anong course of action yung ginagawa ng lawyer mo? May action na ang lawyer ko na si Attorney Peripe at ginagawa na niyang lahat ng magagawa niya para ma-resolve na itong problema. At tingin ko ano na ito. Malit lang ito dahil wala naman akong tinatago. Wala naman akong tinatago. Thank you, thank you. Okay, Wenzel, followed by Bert and Bonnie at the back. Congressman, yung pong 2.2 billion lien sa inyo, is that taxable income? So does that mean na ang assets ninyo is 60 billion? Ang babayaran ko is 2.2 billion. Yeah. So ibig sabihin mo ba, nag-income na kayo ng 60 billion? Ewan ko. Hindi ko na sabihin. baka sumobra ang talino naman nung nagkwenta siguro ng... Thank you, Vincent. Okay, Bert, followed by Bonnie and Danny Ricla. Yeah, good afternoon, Kong. Okay, thank you. Despite sa giharap mo ng mga problema, Kong, I know God always provide you more strength and lalo-lalo na makamasa ka at malapit ka sa Panginoon, hindi ka papabayaan sa mga problema na ito. Gusto ko lang po maitanong po sa iyo, Kong. May tumatakbo ba sa utak mo ang daming pwedeng harapin yung mga maliban sa iyo na sa problema sa tax na mayayaman na hindi nga tumutulong sa atin sa bayan na dapat nilang hahabulin? Bakit na ikaw pa yung tumutulong na ginagastos mo sarili mong pera, bilyon-bilyon pa, ikaw pang inahabol nitong sa tax na ito? Ang sa akin masasabi ko sa ating mga kababayan, ako, mga kababayan ko, mahal ko ang ating bansa. Mahal ko ang ating bansa. Lahat ng paghihirap ko, pagsisikap ko, itong laban ko, bawat laban ko taas sa taas ng ring, hindi para lang para sa pamilya, kundi para sa akin, kundi para sa ating lahat, na masaya ako, na mapasaya ko kayong lahat, mabigyan ng kasiyahan. At alam nyo po, unang-una, gusto ko lang ipaalam sa inyo na ako po ang tao na ayaw ko po yung pagnanakaw, no? Yung pagnanakaw sa gobyerno. At gusto ko pong ipaalam sa inyo na kung ano man, no? Kung ano mang problema, no? Yung mga gumagawa ng problema ngayon, wag naman gawin nila dito sa wag nilang gawin sa akin dahil ako po ay isang malinis na tao at may takot po ako sa Panginoon. No? Thank you. We will give one questions for Bombo and ABS-CBN. Last na? For the last three questions. Francis, after Bonnie, Francis and Danny and... Congressman, magandang hapon po. Pwede bang malaman kung sino ang abogado ninyo na humawak ng kasong ito ngayon at kung ano na ang kanyang unang hakbang na ginagawa? Yung abogado ko sa Manila ay si Peripe. Peripe. Yung Mabanta Law Firm. Si Peripe. Dito naman, ang nagisikaso dito, binasikaso ko dito si Nonoy Rojas. Kung sakasakali na ma-lift ang freeze order nito ng Court of Tax Appeal, doon sa Davao Oriental, kung matatandaan ko, nagbigay kayo ng 10 milyon. Dito ngayon sa Tacloban at sa iba pang bahagi ng Visayas, magkano po ang ibibigay ninyo? Hindi ko na siguro i-announce. Hindi naman lang nakita doon na ibinawas ko yung sa taxes ko, yung 10 million doon. Kung yung iba, ibabawas ka agad yun. Hindi ko naman binawas. Na-record naman yan. Hindi ko na siguro i-announce kung magkano maitulong ko. Thank you, sir. Thank you. Okay, we'll give one last three questions. ABS, Bombo, and one from GMA, last question. Okay, salamat, sir. Good afternoon, Congressman.
can you hand us a copy of the BIR's computation onto how they reach this amount of 2.2 billion pesos? Wala nga eh. Wala. Wala lagi kabalo, Dan? Wala kabalo? Okay ko kabalo. Wala kabalo. Okay, Francis from ABS. Congressman, good afternoon po. Francis from ABS. Kung, so, ibig sabihin, no, wala pa ako kayong definite na araw kung kailan talaga kayo pupunta ng Leyte. Ng Tacloban o Leyte. Wala kayong definite na araw talaga, exact. Ngayon mag-uumpisa na kami matapos yung pag-pack namin ng mga relief goods. Mag-uumpisa na kami tonight yung pag-packing ng mga relief goods. Then pag natapos yan, bibiyahe na kaagad. Siguro bukas 27, 28, mga kung hindi late ng 28 or 29 ng umaga. Ganun. Thank you, Francis. We would like to announce the presence of Attorney Nonoy Rojas is around. Sir, Attorney, may hapon sa imo. Okay, last two. At sige. Okay, bigyan din natin ng pagkataon na mag-explain ng okay, Attorney Nonoy. Ang attorney ko na si Nonoy Rojas mamaya dito. Apo. Okay, Jan. Okay. Sir, good afternoon. Congratulations sa kadaugan. Paki-emphasize lang, Sir Manny, kung gaano ka-broad ang magiging epekto ng ito nga freeze order na pinalabas ng Court of Tax Appeals. Kasi sinasabi property tsaka pera sa bangko, kasama ba itong latest premium mo sa latest fight? Kasama lahat. Lahat, sir. Oo. Okay. Kung kasama po lahat, sinabi nyo na kanina, sir, maraming maapektuhan, maraming bunganga ang naghihintay. Or I mean, pinapasahod ninyo. Paano po ninyo pagalawin ito lahat? With this order? Yung abogado ko ang nag-asikaso ngayon, no, ang nag-asikaso. Pero walang problema. Hindi mahadlang yan hindi hadlang sa pagpunta ko sa Tacloban yan. The Lord will always provide. At mangutang ulit. Yes, sir. Okay, pag mangutang may babayaran, sir eh. So, ano ba? Sasabihin ba natin na ito mambubugbog at saka magpabugbog ulit si Congressman Manny Pacquiao for that purpose? Yan ba ang gusto ng gobyerno sa tingin ninyo? Alam mo, kung isipin mo nagpabugbog ako, kumita ako ng pera, pagpabugbog ako, tapos kukunin ng gobyerno. Pero pag magnakaw ka, wala pa akong nakita na may ninakaw na ginarnish lahat, pati property o tsaka lahat ng mga kayamanan. No, yung mga magnanakaw. Okay. Kakaiba. Yeah. Okay. Sir, ito na lang. Pwede ba kami makahingi ng figure para at least ma-picture out namin kung magbase lang tayo sa number of employees ninyo sa lahat-lahat ng mga properties ninyo, pinapasahod ninyo, kung gaano kalaki ang epekto. Maliban pa doon sa mga umaasa sa tulong ni Congressman Manny Pacquiao. Marami akong mga scholar na pinapaaral dito sa Jensen na sarili kong pera ang ginastos. Ilang milyon ang binabayad ko taon-taon. Pangalawa, kulang-kulang 1,000 yung pinapasweldo natin sa lahat. Yan ay every 15 days, mga trabahante natin. So marami din. So, malaking epekto yan. Tsaka, kaya nga ako nakikiusap sa BIR na alisin nila yung garnishment dahil hindi naman ako magtatago o tatakbo kung may problema man. Ayusin natin yan. Thank you, Jan. Before we will give the floor to Attorney Rojas to give us the updates. And yung dismissal po ng kaso sa BIR region. Attorney Rojas, sir? Dito. Good afternoon to everyone. This is just to inform everybody that the criminal case
filed by the BIR against the good congressman was dismissed a long time already by the city prosecutor of Coronadal City. I was telling the congressman, ilalabas na ba natin itong balita? Pero sabi niya, wag na. Hindi wag na lang nating ipagmayabang na nanalo tayo doon sa kaso. Ang importante, gagawin lang natin ang dapat nating gagawin. Alam na namin as early as 2 weeks ago that there was already a notice of garnishment and at the same time, a warrant of garnishment and a freeze order issued by the Court of Tax Appeals. But all of us were hesitant to inform the congressman baka kasi maapektuhan yung fight niya na we wanted na yung focus niya andun lamang sa laban. And after he brought us the good news ng kanyang panalo, we returned back the favor by informing him of the bad news na meron na ngang warrants of garnishment and meron na ring freeze order na inisyo ang Court of Tax Appeal. But be that as it may, rest assured that si Congressman Manny Pacquiao, hindi niya tinatalikuran yung kanyang obligasyon na harapin ang kanyang kaso. In fact, it was his instruction na harapin ang kaso ng matiwasay, ng may takot sa Diyos, at walang halong sinanigans ang pagharap sa kaso. And we believe that with the legal positions we have, ultimately, the cases against the congressman will be dismissed. Thank you, Attorney Nonoy Rojas. Siguro isang question na lang, last questions kay Leia Alves. Mayroon pa? Last question na lang, Mama. Okay pa. Sir, after paying millions or maybe more in taxes, tapos ngayon po hinahabol pa kayo, how do you feel na nangyayari to in the middle of issues ng umano'y pagnanakaw sa gobyerno, yung mga PDAP scam, yung ganito? Di ko alam. Mahirap na magsabi, baka magkamali pa ako, magkasala pa ako. Basta, yung problema ko lang, focus lang tayo sa problema ko. At sa akin, kung magandang programa ng gobyerno, suportahan natin. Yan ang ano ko. Doon tayo sa programang nakakatulong sa ating mga kababayan. Thank you so much, Lay, and thanks for that. And we'll have a closing and a final statement from our good congressman. Sir? Salamat sa inyong lahat, sa lahat ng mga station na nandito ngayon, mga media and press. Thank you so much. Salamat at narinig nyo ang mensahe ko. Palakpan po natin, sir. Thank you po. Ang inyo pong napanood ay ang press briefing ni Pambansang Kamao, Manny Pacquiao. Nagsalita na si Pacquiao sa inilabas na freeze order ng Court of Tax Appeals sa kanyang mga bank deposit. Ito'y dahil sa kinakaharap niyang 2.2 billion tax evasion case na isinampa ng Bureau of Internal Revenue. Dahil sa freeze order, nangutang pa raw siya ng pera para makabili ng relief goods para sa mga nasalanta ng bagyo. Giit ni Pacquiao, hindi galing sa PDAF ang pera niya at pinaghirapan niya raw lahat ng tinatamasa niya sa ibabaw ng ring. Inapela na raw ng mga abogado niya ang warrant of garnishment sa mga kayamanan niya, kabilang na ang bank deposits. Nakiusap din si Pacquiao na tanggalin na ang freeze order. Ayon sa ulat sa isang pahayagan, may kinalaman ang kaso ni Pacquiao sa sinasabing kabiguan nitong ilagay sa kanyang income tax return ang milyon-milyong dolyar na buwis na kinolekta ng US Internal Revenue Service para sa kanyang mga napanalunan sa boxing mula 2008 hanggang 2009. Ayon naman kay BIR Commissioner Kim Henares, hindi pa niya nababasa ang ruling ng Court of Tax Appeals. Tumanggi namang magkomento rito si Finance Secretary Cesar Purisima.